Ay, teka muna, meron tayong flash report. Alas Sumerado 9:37 na. DZWB Flash Report! Follow up tayo dito sa nangyari sa ating mga pulis Maynila. Station Commander at mga miyembro ng Station Drug Enforcement Unit ng Malate Police Station, doon pala inalis na sa pwesto ng NCRPO kasunod ng di umano'y pang-hold up ng ilang pulis Maynila sa Makati City. Doon tayo sa puntong paano nang hold up, Christian Manyo? Anong initial information mo dyan? Igan, agad niyang nirelieve o pansamantalang sinibak sa pwesto ng National Capital Region Police Office ang Station Commander at ang lahat ng miyembro ng Station Drug Enforcement Unit ng Malate Police Station sa Maynila para sa malalimang investigasyon sa posibleng mga violation. Ito ay matapos nga masangkot ang 6 na polis sa Maynila kagabi sa muli pang-hold up sa Makati. Ang impormasyon na binigay sa atin kaninang umaga ay may mga hinarang itong 6 na polis na 3 biktima dyan sa Makati na nanggaling sa Maynila, kung saan sila ay tinutukan ng baril, tinali ang kamay at kinuha ang kanilang hindi pa tinukoy ng gamit bago ito mga sumibat sakay ng motorsiklo. Habang nahuli naman ang 6 sa hot pursuit operation at kalaunan ay sila'y kinilala nga nito mga biktima at napag-alaman ng mga pulis. 5 dito, Igan at Connie, ay patrolman, habang isa naman ay staff sergeant. Ano ba? Okay. At Teka, ayon yung 3 biktima, ano sila? Ito yung wala pang impormasyon sa ngayon, patuloy natin hinihingi yung detalye dahil itong 3 na ito ay galing dito sa May Malate. Okay. At pumunta ng Makati. Doon sila inabangan di umano nitong 6 na pulis kung saan sila ay tinutukan ng baril. Na walang coordination yung Police Maynila sa Makati Police. Oo, parang ganun yung lumalabas sa Igan, kaya ang lumalabas di umano ay hinold up. Sa ngayon, yun yung impormasyon na ating natatanggap sa pulisya. Ayon kay NCRPO Chief Major General Anthony Aberin, nakadetene at dinisarmahan na mga pulis at maharap sa kasong kriminal. Bukod pa sa kasong administratibo na magre-resulta ng kanilang tuluyang pagkasibak o dismissal sa serbisyo. Babala pa ni Aberin, walang lugar sa NCRPO ang kriminal at agad tatanggalin sa serbisyo at ipakukulong ang sino mang gagawa ng krimen. Teka, yung 3 bang nagrereklamo, suspect ba sa droga? Yun din yung isa sa ating mga tanong, Igan, kung ano nga ba yung kinalaman, bakit sila ay inabangan o sinundan itong mga polis dyan sa Makati. Dahil ang tanong namin, ito ba may kinalaman sa operasyon ng Tsaka polis? kung hold up, may hiningin pera doon sa 3. Oo, may kinuha daw, Igan. Yan yung initial na impormasyon. Hindi pa alam kung pera pero hindi o pa ano. tinukoy. Mahirap kasi pag droga na minsan, yes. no? Di ba? Baka nababaliktad. Pero tingnan natin. may record ba itong 6? Patrolman. Oo. May mga record ba yan? Wala pa tayong natatanggap na impormasyon na tayo Administratibo? nanghihingi ng dagdag na detalye Siguro para yung, malaman natin ano nga pinangyari. Yung pagsibak, proseso lang para hindi nila ma-impluwensyahan yung Yes. sinasagawang investigasyon. Tama ka dyan, Igan. Okay. Sabak muna, pansamantala. Yan muna yung latest mula dito sa NCRPO. Ako, si Christian Manyo, GMA Super Radio, DZWB, dapat totoo. Sumerado DZWB Flash Report! Abangan pa mga detalye niyan. Kakalungkot naman na. Pulis kasi. Sumerado DZWB Flash Report! May sunog sa Quezon City. Report mula kay Isa Bendaño. Mari, Isa? Tony, sumiklabang sunog sa isang residential area dito sa bahagi ng Quezon City. Partikular ito sa Matulungin Street sa Barangay Central. Inyakyat ito sa unang alarma kaninang dakong 12:34 ng tanghali at patuloy na inaapula ng mga bumbero yung apoy. Pero batay sa mga nakausap ko mula sa Bureau of Fire Protection of BFP na responded dito sa nasusunog na residential area, kontrolado na or under control na itong sunog na ito. Ang binabanggit ito mga bumbero, isa sa mga natupok dito ay paupahang bahay, pero inaanap pa natin, Tony, kung gaano karami yung mga apektadong pamilya o mga residente sa nasunog na residential area. Nakahilera pa rin dito yung mga trucks na bumbero at patuloy na inaapula ang apoy dahil medyo makapal pa yung usok sa mga oras na ito. At sa kabila rin ng sunog ay bahagyang nakararanas ng pag-ambon dito sa lugar. Ako si Isa Bendaño, mali ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Sumerado DZWB Flash Report! Sumerado DZWB Flash Report!
Mahalagang balita ito mula kay Luisito Santos sa isang Plus Report. Go, go! Karanepi, nagtibay ng Korte Suprema ang nauna na nitong desisyon na nagdedeklarang unconstitutional o labag sa batas ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa press conference dito sa Supreme Court ngayong hapon, kinumpirma ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting na batay sa unanimous decision ng Supreme Court en banc ay ibinasura ito ang inihayang motion for reconsideration ng House of Representatives na kumukwestiyon at umihiling na baliktarin at ipawalang bisa yung nauna ng desisyon ng kataas-taasang hukuman. Matatandaan na Hulyo nitong nakaraang taon nang ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Idineklara noon ng Supreme Court en banc na labag sa batas ang articles o yung ikaapat na articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo dahil sa paglabag sa one-year bar rule. Ang tabayan pa ang mga follow-up report. Ako, Silvesito Santos ng GMA Super Radio DZWB. Dapat. Totoo. Super Radio DZWB Last Report. Oras na din. Super Radio DZWB Last Report. 11 bangkay natagpuan sa dagat sa Basilan. Flash report hatid ni Jonathan Andal ng GMA Integrated News. Jonathan. Umabot na sa 11 yung mga naglutangan na bangkay sa dagat ng Basilan malapit po sa Balok-Balok Island na pinaniniwala ang lokasyon ng lumubog na Roro vessel na MV Tricia Christian 3. Ayon po ito kay Mayor Arfina Nano ng bayan po ng Haji Mutamad sa probinsya ng Basilan. Ang sabi ni Mayor Nano, mga residente nila, mga mangingisda, Philippine Coast Guard at yung kaanak ng mga nawawala ang nakakita doon sa mga lumutang na bangkay. May mga ibang kaanak daw kasi na mga nawawala ang nagkusa ng maghanap sa dagat para sa mga mahal nila sa buhay. Isa dyan yung kaanak ng isang nawawalang judge ng Sharia Court na si Judge Alberto Romoros. Sabi ng kanyang misis sa ating panayam, nag-arkela na sila ng bangka para sila na mismo yung maghanap doon sa dagat. Ang sinasabi po ng Philippine Coast Guard, batay sa hawak nilang manifesto, 10 lang ang nawawala. Pero hindi po sang-ayon dyan yung mga kaanak na mga nawawala dahil marami pa raw na pasahero ang hindi pa rin nakikita. Yan muna ang latest mula rito sa Zamboanga City. Ang inyong kapuso, Jonathan Nandal ng GMA Integrated News para sa Super Radio DZWB. Maraming salamat Jonathan Andal ng GMA Integrated News. Super Radio DZWB Last Report.